Madalas ba nangyayari sa iyo ito? Ikaw po na mayroong anxiety. Sintomas po ang ibig kong sabihin dito. Alam niyo po kung ano yung mga sintomas? Isa-isahin ko po sa inyo. Sobrang pagkahilo, sobrang pagkatakot, sobrang pag-alala, sobrang pagkabagabag, sobrang takot. Ang mga main symptoms ng anxiety talaga is sumasakit ang tiyan, sumasakit ang ulo, nanghihina, nawawala ng pag-asa, laging naiirita, laging kinakabahan, laging kumakabog ng dibdib. Yun po, mga sintomas po yan. Kung isa-isahin ko po yan, napakarami. Kasi meron na po akong video dyan na ginawa dati pa sa 35 symptoms, mas kulang pa po yun. Mas marami pa doon na dapat na may dagdag sana. Kaso nga lang, siyempre yun talaga yung una kong nararamdaman talaga dati, kaya nagawa ko po yung video niya. Sinishare ko lang po sa inyo. So ngayon, kung nangyayari pa rin po sa inyo yan, mga ganong sintomas, yung minsan ayaw mo lumabas, kasi takot po yan eh. Ayaw mong maligo, mga ganon. Pwede rin po pakicomment nyo po yung mga sintomas na nangyayari po sa inyo na wala po sa nabanggit ko. Kaya ayun po, malalaman po natin lahat-lahat ang mga sintomas. Kasi lahat tayo may pagkakaiba ng sintomas. Mayroong anxiety lang kasi na parang nervous lang, na takot lang ang nararamdaman. Lagi lang kinakabahan, gano'n. Hindi kagaya sa mayroong anxiety disorder, hindi kagaya sa may mga uri ng anxiety na mas matitindi ang pahirap sa inyo, mas maraming sintomas na nagre-react sa katawan. Iba po yon. Pero ang tawag pa rin doon anxiety disorder. Lahat-lahat na po yun. Generalized anxiety disorder. Pag nararamdaman nyo po yan, lahat ng mga sintomas na narubanggit ko, ibig sabihin, malala po ang anxiety nyo. Ibig sabihin, mataas po ang level ng anxiety nyo. Okay, kukumpara po natin sa 1 out of 10, siguro nasa 10, 9, 8, 7, napakahirap po ang mga sintomas niyan. Halos lahat-lahat. Hindi kagaya sa mga 1, 2, 3, 4, mga ganun. Mahina lang, kumbaga. Limitado lang yung mga sintomas nila. Pero pag pinabayaan nila yan, pag hindi nila yan na-control nako, darating at darating sila sa anxiety disorder. Mas mahirapan din po sila. Kaya ganun, payo ko po sa may mga mabababa pa ang level ng anxiety, kailangan magiging sapat na agad yung kaalaman mo dyan para hindi siya madagdagan, hindi pabawas. Pagaling, yung iba kasi palala. Kaya yun, kung madalas pa rin nangyayari yan sa'yo, huwag nyo pong baliwalain yan. Delikado. Pag inabot mo dati yung kagaya ng nararamdaman ko na sa loob ng isang linggo, 3 times, 4 times sa hospital, nagpapa-emergency. Ay, iwan ko lang kung kakayanin nyo. Basta ako, tinuturo ko na lahat kung anong dapat gawin para hindi po mangyari yan sa inyo. Sana ay meron na naman kayong idea na natutunan sa mga sinasabi natin. Kasi kung nakikinig ka, kung gusto mong gumaling, kung gusto mong mawala yung anxiety mo, sundin mo yung payo ng gumaling na. Sundin mo yung payo ng nakaranas niya na nalagpasan niya.